Oh, sarap ng hangin. Ito talaga yung pinakapambawi sa isang linggong trabaho, yung gantong pahinga. Kaso medyo, hindi na pala medyo, talagang bitin na yung isang araw ng day off mo. Kaya minsan mapapaisip ka talaga na mag-absent ng Monday ano. Pero hindi ko pa naman nagagawa na mag-absent ng Monday. Sana balang araw ay may pagkakataon na kung gawin yung mga bagay na hindi ko kailangang yung kumbaga mag-isip na hanggang dito lang ngayon kasi hindi pwedeng magtagal at may pasok kinabukasan. Parang ganun. Parang gusto ko yung tipong makakapag-enjoy yung nasosolo mo yung hindi naman masosolo eh. Kumbaga mas may enjoy mo yung mga lakad mo. Lalo na kapag kasama mo yung pamilya. Okay, touchdown Pailan Beach. Kakadating ko lang at ayun, naghanap na lang ako ng pwedeng pwestohan dito kasi nagpaalam lang ako dun sa may-ari or dun sa information dun sa may unahan na saglit lang ako, siguro mga 2 to 3 hours na tatambay lang, pero nagbayad ako ng entrance fee. Sabi ko ay solo naman ako, nakiusap lang ako dahil kung magbabayad ako ng mga cottage ay medyo may kamahalan. Pinakababa ata ay 500. So meron ding yung pwedeng kang mag pitch ng tent, bali 200 lang ang presyo, pero sabi ko ay madali lang ako, nakiusap lang talaga at napakabait ni ate yung kausap ko. Yung shoutout kay ate. So sabi pa nga dito nung andun ako sa may unahan ay kung gusto ko daw mag fishing, pwede pa na mag fishing. Sayang, sa susunod ay babalik ako. Tapos sabi ko, maghahanap na lang ako dito ng pwede kong tambayan at hindi na ako gagamit ng mga cottage. Pero sa pagkakaalam ko, pwede naman akong tumambay dun sa may mga kubo-kubo or din sa may parang mga tambayan dito habang wala pang tao na dumadating. So parang binadan ko lang ay talagang parang pagtambay lang dito. So yun, good morning mga part. Medyo mabato lang dito sa tapat na to, pero ang ganda, linaw ng tubig. Mamaya nga pala ay kukunin ko lang yung details nitong Pailan Beach at ipa-flash ko na lang sa screen ninyo. Yan, makikita nyo yung details kung magkano babayadan at kung magkano yung mga cottages dito. Sabi natin pwede ako dito, kaso ako na din yung nagdesisyon na doon ako sa medyo maliw-layo. Ang lakas kasi ng sounds dito. Baka maka-copyright tayo. Maya-maya ay ililibot ko kayo doon sa may mga cottage doon. Napakadaming cottage na pwede nyo pagpilian. Napakaganda doon. Lipat muna tayo ng pwesto. Medyo nasisinaga na ng araw yung ating unang pinestuhan. Oh, diba? Nakalimutan ko, nasa bag pala itong parang pinaka panlatag natin. So yung mga gamit ko nga pala mga parte, iniwanan ko na sa may parking. Naulit ko ata dun sa umpisa nitong video ko na iniwanan ko na nga yung mga gamit ko, yung mga tarp. Kasi ang bala ko nga ay madali lang tayo dito. Pipicture lang natin itong Pailan Beach. Tingnan natin yung mga magagandang
cottages dito. At ayun, kung magkano nga yung mga pwede nyo bayadan kapag nagpunta kayo dito. So ang Paylan Beach nga pala mga part ay located dito sa Mabacong, Batangas City, bago Monte Maria. So kapag nandito kayo mga part ay kitang kita nyo yung statwa ni Mama Meret saka yung glass walk. Tambay muna tayo ha mga part bago tayo mag-ikot-ikot din sa may pinaka mismong mga cottage. So kaya din lumayo ako para masolo natin yung lugar. So hindi naman natin magagawa yung kasi araw ngayon ng linggo at asahan na natin na madami ang mga magbe-beach ngayon kasi malapit ang summer. March 2 na ngayon mga part. Kaya asahan na natin na magdadagsan yung mga nagbe-beach ngayon sa mga beaches na ganito. Ayun, sumimoy na. Sarap. Ito masarap tambayan kapag gantong umaga. Yung nasa harapan ka ng beach. Tapos nandun ka sa medyo kalayuan sa karamihan. Nahiya din kasi ako kasi wala akong kakilala doon. Mahirap yung doon ako pepesto. Wala naman akong kasama. So out of place lang ako. Kita pa dito. Naku, hindi kayang isum ng ating GoPro. Buhat dito mga part ay nga sa personal may mga naglalakad dun sa glass walk. Ayun Tapos dami dong mga bangka. Tapos yan, napakaganda talaga dito ng ating view. Ayun, may lumilipad pa na tagak. Tagak ba yan? Oh! Itong harapan natin mga part, ayan ata yung Tingloy. Ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali. Kasi ito ang Mabini. Ayan, ito mismo natatapatan natin yung Gulugod Baboy na napuntahan natin. Tapos yan, bye-bye ng ito yung bye-bye ng Batangas Bay. Sarap. Doon ako naging interesado sa sinabi ni ate kung mangangawil daw ako, kung magpi-fishing daw ako. Sabi ko kanina, may pang-fishing ako. Sabi ko pwede pala, sabi ko siya. Sa susunod na punta ko dito ay magdadala ako ng pang-fishing. So siguro naman ay matatandaan ako ni ate na dahil na ako lang yung bukod tangay na humiwalay sa kadamihan. Pero syempre bilang dahil mabait sa akin si ate, mabait naman kausap, nag-add na din ako ng konti para kumbaga sa pagpayag nila na hindi na tayo mag-avail ng mga cottage. Kasi kung mag-avail ako ay maya-maya lang naman ay uuwi na ako. At wala din naman ako mga dalang pagkain, wala akong dalang lulutuin mga part. Kasi nga ayun, dahil nang biglaan din kasi. Makikwento ko na din para alam niyo yung totoong nangyari. Kasi kagabi mga part ay umulan ng malakas. Hindi ko lang sigurado kung dito sa parteng Mabacong ay malakas ang ulan kagabi, pero sa amin sa barangay dun sa kung saan ako nakatira ay malakas ang ulan kagabi. So kaninang umaga pagsilip ko sa bintana ay napakadilim pa ng langit. So naghintay-hintay pa ako ng mag 6 ng umaga kasi 4 o'clock pa lang ng umaga ay nag-alarm na ako at nagising na ako. So naghintay muna ako na lumiwanag. So yung parteng mga 6:30 na nakita ko na lumiwanag, saka dire-diretso ang aking paggagayak ng aking mga gamit. So nagdala pa nga ako ng ng mga tarp natin at saka itong mga ganito
hindi ko na lang dinala yung mga lutuin natin. May mga mailuto naman ako, kaso sabi ko bahala na pagdating dito. Kung magutom man ay, ayun nga pala, may mabibilhan doon kina ate. Silipin ko lang itong mga ginagawa ni na kuya. Sabi ni kuya, itong ginagawa nilang ito ay para sa mga bata. Abot doon. Tapos lalagyan lang ng pugwang para makadaan niya yung tubig. Tapos uhulugan na nila ng buhangin ito para pino. Tatanggalin niya mga bato. Tapos yan, ang ganda. Yung mga triangle, kung tawagin ay TP house, pero open siya. Pupuntahan natin mamaya. Ang dami na dami ng mga tao. Grabe, mapakalinaw. Ayan, mga corals pa oh. Anong tawag sa ibon na yan, oh? Kulay itim. Para siyang tagak. Kasi dito kanina may nagpapalipad-lipad na puti. Puti ang kulay. Hindi ko sigurado kung tagak din yun, oh. Tabi-tabi po. Kulay itim siya, oh. Sana kita. At ayun. Aba, medyo tumatagal ako dito. Ano bang oras na? 8:57. Aba, mag-aalas 8 ng umaga ako nakarating dito. At so far nag-enjoy naman ako kahit na solo ako dito. Oh, sarap ng hangin. Ito talaga yung pinakapambawi sa isang linggong trabaho, yung gantong pahinga. Kaso medyo, hindi na pala medyo, talagang bitin na yung isang araw ng day off mo. Kaya minsan mapapaisip ka talaga na mag-absent ng Monday, ano. Pero hindi ko pa naman nagagawa na mag-absent ng Monday. Sana balang araw ay may pagkakataon na kung gawin yung mga bagay na hindi ko kailangang yung kumbaga mag-isip na hanggang dito lang ngayon kasi hindi pwedeng magtagal at may pasok kinabukasan. Parang ganun. Parang gusto ko yung tipong makakapag-enjoy lang, yung nasosolo mo yung hindi naman masosolo. Kumbaga mas may enjoy mo yung mga lakad mo. Lalo na kapag kasama mo yung pamilya, mas ma-enjoy nyo yung gantong pagbe-beach kasi wala kang maiintindihing papasok ka kinabukasan or meron kang dapat asikasuhin kinabukasan. Sarap ng gano'n naman. Sarap lang mangarap. Sana ganun nga mangyari. Yung sarap sana nung biyahe-biyahe na lang, pero malabo pa sa malabo. Kasi ayan, mahirap ang buhay. Kailangan natin kumayod araw-araw para sa ganun ay makasurvive tayo sa pang-araw-araw nating buhay. May iba man na nakakagawa noon ay super blessed sila. Kumbaga talaga natanggap nila yung blessing na para sa kanila. So tayo ay waiting, pero hindi tayo nananawa na maghintay ng mga biyayang paparating. Wala lang lagi.
napapansin ko ngayon na malimit akong antukin. Maaga naman ako tumutulog sa gabi, alas 10. Ayun, tulog na kami. Minsan nakakaranas ako na kapag nagmumotor, bumabiyahe, kasi araw-araw yun ang aking trabaho, bumiyahe. Kasi nag-area ako sa iba't ibang bayan. Tapos may nadating sa punto na yung inaantok talaga ako na napapaidlip ako kapag nagmumotor. Kaya minsan tumitigil talaga ako para magpahinga. Siguro dahil lang pansin ko lang kapag magsa-summer ganun, nung party naman na malamig ang panahon, papasko, hindi naman ako inaantok na ganun. Parang nakakantok yung klima. Ewan ko kung ganun din sa inyo o kabaligtad lang sa akin, na kapag mainit ang panahon tapos napapaspas ng hangin, syempre kapag nagmumotor napapaidlip. Kahit na tumigil na ako at nakapagpahinga ng saglit, kapag nagmotor ako ganun pa din. Ilang beses na ako na muntika na, pero awa ng Diyos ay hindi naman tayo natutuluyan. Sarap ng hangin. Kami nadaan bangka, oh. Yay! Ang ganda dito. Ayos ang ating try ko lang mga part na maglakad-lakad. So ang haba na ng pahinga natin. Napaidlip na nga ako. Natuluyan. Hindi kasi maiwasan. Napakasarap. Lakad-lakad lang tayo. Kagabi aking inihanda na din yung isa kong camera, yung dati kong camera, yung pang underwater ko, yung SJ Cam. Dala ko naman siya ngayon, kaso nakalimutan ko yung pinaka-handle niya. Hindi ko tuloy magamit. Subukan ko pala mamaya, lulublob ko lang para meron naman tayong underwater shots. Yun yung pambalagbagan ko, yung SJ Cam. Maganda, napakalinaw sa sa ilalim ng tubig. Ang ganda, oh. Tapos napaka-asul ng langit na yan, oh. Sa parting yun mga part. Ayan, sa tinuturo kong ito. Ayan. Medyo malaro yung tubig. Sa palagay ko diyan nagsasalubong yung mga alon. Sarap ng hangin dito. May maganda pang spot doon, oh. Doon masarap tumambay. Ito, nasan ba yun? Ito ang ating pang balagbagang underwater camera. Ang tibay talaga ng SJ Cam. Nasa 4,000 plus nang bili ko dito, pero talagang masasabi ko na napakatibay. Kaya makipagsabayan sa GoPro. Hindi man siya ganun ka-stabilize kagaya ng GoPro, pero pagdating sa madilim, yung magagabi na at saka sa ilalim ng tubig, napakalinaw. Hindi ko na lang nagagamit. Dalawa to. Pala ko ay benta nitong isa kasi hindi naman nagagamit, masisira lang. Kumbaga pang underwater ko na lang itong isa.
Gumagana pa din. Linaw pa din, oh. Grabe. Magkakaalaman mamaya kapag nag-edit ako. Kakunti na ating lilim. Time check, 9:36 ng umaga. Siguro mga bandang alas 10 ay gagawin na tayo. 8, 9, 10, 2 oras, okay na yun. Mahalaga nakapamasyal tayo dito. Naka-idlip ng ilang minuto. Sarap. At bago tayo umuwi ay iikot tayo doon sa mga cottage para sa ganon ay kung naiibig kayo na pumunta dito sa Pailan Beach. Hindi ko alam kung may nakakabit na resort, Pailan Beach Resort or Pailan Beach, ay makadayo nyo din ito. Maganda dito, makaka-relax. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you want. Lipin ko lang kung ano itong napapananin na kuya dito. Hindi na talaga, oh. Ayun, ano si kuya. Oh, dumami ng tao dun sa may floating cottage. Ang maganda lang dito, napapaligiran ng bundok itong parting silangan. Ayan, oh. Tapos siya ng Monte Maria. Tapos dito sa harapan, yan, dagat naman. Ang sarap pa, parang ayaw ko pang umuwi. Kaso tanghali na, may naghihintay pa sa bahay. Tama na yung ilang oras na nakapag chill tayo. Okay, diretso na. Time check, 10:02 na ng umaga. Ayun. So tayo na. Diretso na tayo. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Bago tayo mo yung mga part, ay ikutan lang natin itong mga kubo dito. Right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time.